Nagsimula ang kwento, kay Sirio, nakatira siya kasama ang kanyang ina at kapatid na si Peter, sa isang liblib na nayon sa Russia. Ang kanyang ina at si Peter na nangingisda habang si Sirio ay nakaupo sa isang puno sa tabi ng lawa. Mula roon, paulit-ulit niyang tinatawag ang kanyang ina. Sinabihan siya ng kanyang ina na tumahimik dahil ang kanyang pagsigaw ay nagpapahirap sa kanila na makahuli ng isda. Bigla, nakita ni Sirio ang isang eroplanong Aleman na lumilipad sa itaas. Nagsisimula na ang ikalawang digmaang pandaigdig at inaatake ng Alemanya ang Russia. Isang eroplanong Aleman ang umiikot sa itaas. Mabilis na isinama ng ina ni Sirio ang kapatid nitong si Peter at nagtago. Sinabihan si Sirio na magtago rin, dahil kung makikita sila ng mga Aleman, papatayin sila. Pero hindi natatakot si Sirio. Kinuha niya ang kanyang tirador at binato ang eroplanong lumilipad sa itaas. Tumama ang bato sa eroplano, dahilan para ito ay bumagsak. Ngunit panaginip lang pala ang lahat. Nanaginip si Sirio habang natutulog. Bigla, sa takot, pumasok si Tia Ana, ang kanyang kapitbahay. Tinanong ni Sirio kung nasaan ang kanyang ina at si Peter. Sinabi sa kanya ni Ana na malayo na ang kanilang nilakbay at hindi na babalik kailanman. Pero gusto pa ring pumunta ng batang si Sirio sa kanyang ina. Pagkatapos ay napilitan si Ana na sabihin sa kanya ang totoo. Ang kanyang ina at kapatid na lalaki ay pinatay ng mga Aleman. Kung mahahanap siya ng mga Aleman, papatayin din nila siya. Kaya nga gusto siyang iuwi ni Ana. Pero ang mga Aleman ay nakalapit na ng husto sa kanyang bahay. Hindi na siya iniiwan sa ibang daan. Itinulak siya ni Ana palabas sa mga palumpong sa likuran. Nagsimulang tumakbo si Sirio para iligtas ang kanyang buhay. Matapos tumakbo ng ilang sandali, nakarating siya sa ligtas na distansya. Pagkatapos, nakita niya ang buong nayon na nagliliyab. Sinunog ng mga Aleman ang buong nayon. Kasama na ang bahay niya. Sa isang iglap, parang naligaw si Sirio. Gayunpaman, tumakbo siya sa loob ng kagubatan at tinawag ang kanyang ina. Pero hindi niya alam na hindi na babalik ang kanyang ina. Naligaw siya sa loob ng kagubatan kaya't nagpalipos siya ng gabi sa loob. Kinabukasan, pagkagising ni Sirio, gusto niyang uminom ng tubig. Pagkatapos, nakita niya ang ilang sundalong Aleman na papalapit, at sa takot, nagtago siya sa likod ng isang puno. Ngayon, naunawaan na ng batang isipan niya na kung mahahanap nila siya, papatayin nila siya, kaya, nanatili siyang nakatago sa likod ng puno hanggang sa umalis ang mga Aleman. Ngunit pagkatapos, isa na namang malubhang panganib ang humarap sa kanya. Isang makamandag na ahas ang dahan-daang lumalapit sa kanya. Labis siyang natakot, ngunit wala siyang nanililikhang tunog. Nang tuluyang umalis ang mga Aleman, mabilis siyang bumaba mula sa puno. Kaya naman, kahit na halos mamatay na siya, nakatakas pa rin siya. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad pabalik sa loob ng kagubatan. Ang putik at lusek sa loob ng kagubatan ay napatunayang lubhang mahirap. Biglang may malalakas na pagsabog na umalangaw mula sa likuran. Nagpaputok ang mga Aleman mula sa isang tangke na napakalapit sa kagubatan. Nagsisibagsakan ang mga bala ng tangke sa paligid niya. Akala ni Sirio ay may humahabol sa kanya. Kaya kumuha siya ng patpat at sinubukang takutin sila. Tumigil sandali ang pagpapaputok, at pumasok si Sirio sa loob ng kagubatan upang matulog. Maya-maya pa, isang sundalong Ruso ang dumaan sa bahay ding iyon. Mabuti na lang at nakita nila si Sirio na nakahiga sa lupa, binuhat nila ito, at dinala palayo. Pagkatapos ay dinala nila siya sa kanilang kampo. Mayroon pa rin siyang ilang maliliit na sugat sa kanyang katawan. Labis na nalungkot ang commander ng mga tropa nang makita ang isang batang tulad niya sa nakapangangilabot ng mga kondisyon ng digmaan. Agad na inutusan ng commander ang kanyang mga sundalo na pangalagaan si Sirio. Pagkatapos ay ipinakilala ng commander ang kanyang sarili bilang si Nicolas Saray. Tinanong niya si Sirio kung nasaan na ngayon ang kanyang pamilya. Napaiyak si Sirio, binanggit ang kanyang ina at kapatid. Pinalakas ng commander ang loob niya at sinubukang pakalmayan ang kanyang pag-iyak. Pagkatapos, nagayos ang lahat para pakainin ang gutom na si Sirio. Pagkatapos ay dinala siya sa isang ospital kung saan inalagaan siya ng isang nurse na nagngangalang Kadia. Dahil sa kanilang mga pag-uusap, nabuo ang isang ugnayan. Mula kay Kadia, nalaman ni Sirio na ang commander ay isang bayani ng digmaan. Nakatanggap siya ng badge at isang espesyal na pistola para sa kanyang katapangan. Ito ang pumukaw sa pagnanais ni Sirio na maging isang commander mismo. Samantala, ang commander at ang kanyang mga sundalo ay nakaupo sa labas ng kampo at nag-uusap. Bigla silang sinalakay ng mga Aleman. Ilang sundalong Ruso ang nasugatan sa labanan at agad na dinala sa ospital. Nasugatan din ang commander sa pag-atake. Pagkatapos magpagamot sa ospital, binisita niya si Sirio. Habang nag-uusap sila, gustong makita ni Sirio ang espesyal na pistola. Ipinakita sa kanya ng commander ang pistola at habang hawak niya ito, nakaramdam si Sirio ng panibagong determinasyon. Lalong lumakas ang kanyang pagnanais na maging isang sundalo. Gumugol ang commander ng ilang oras sa pakikipag-usap sa kanya at sa pagsama sa kanya. Pagkatapos ay umalis na siya para bumalik sa kanyang tungkulin. Paglabas niya ng ospital, lumitaw sa harap niya si Kadia. Hiniling ni Kadia na payagan si Sirio na manatili sa kanila dahil siya at ang iba pa ay bumuo ng isang ugnayan. Samantala, pinag-isipan ng commander na ipadala si Sirio sa isang ampunan dahil wala ng buhay sa mga miyembro ng kanyang pamilya.
Bukod pa rito, ang pagkulong sa kanya sa isang kampo noong panahon ng digmaan ay lubhang mapanganib. Sa makatuwid, naniniwala ang commander na ang ampunan ang magiging pinakaligtas na lugar para sa kanya. Pero iginiit ni Kadia na kaya niyang alagaan si Sirio. Gayunpaman, nanatiling matatag ang commander sa kanyang desisyon, binabanggit ang mga alalahanin sa kaligtasan. Labis na ikinalungkot ni Kadia ito. Sinabi niya sa isang kaibigan na hindi niya malilimutan si Sirio. Nakabuo si Sirio ng matibay na pagkakaibigan hindi lamang kay Kadia kundi pati na rin sa iba pang mga sundalo. Isa sa mga sundalo ang nagbigay sa kanya ng binocular. Isa pang katulad ni Kadia ang nagsabi sa commander na dapat niyang pag-isipang muli ang bagay na ito. Dahil iniwan na ng lahat ng sundalo sa kampo ang kanilang mga asawa at anak sa bahay at si Sirio ay naging parang isang bata na rin sa kanila. Kung siya ay paalisin, maaaring bumagsak ng husto ang moral ng lahat nang marinig ito ng commander, naunawaan niya ang tunay na sitwasyon. Kaya naman, mahirap din para sa kanya ang desisyong paalisin si Sirio. Gayunpaman, dahil sa sitwasyon ng digmaan, hindi ligtas na panatilihin siya sa kampo dahil hindi tiyak kung saang direksyon aatakihin ang mga Aleman at isang biglaang pag-atake ang nalalapit. Nang araw na iyon, ang commander kasama ang kanyang mga tropa ay naharap sa pag-atake ng mga Aleman. Sa kabila ng pagiging mas malakas at mas kaunti sa bilang at mga armas, ang kanyang mga sundalo ay matapang na gumanti ng pag-atake sa ilalim ng kanyang pamumuno. Hindi madaling natalo ang mga Aleman. Sa labanang ito, tulad ng nauna, marami ang nasugatan o namatay. Kaagad pagkatapos ng pag-atake, napagtanto ng commander na hindi angkop na panatilihin si Sirio doon, kaya dali-dali siyang sumulat ng liham upang ipadala ito sa ampunan. Kinabukasan, may mga taong dumating para kunin si Sirio. Pumunta sa kanya ang commander upang sabihin ito, ngunit hindi siya makapagsalita dahil malalim na ang kanyang pagmamahal kay Sirio. Sa wakas, binigyan niya ito ng larwang pistola at saka iminungkahi na ipadala ito sa ampunan. Ngunit sinabi ni Sirio sa commander na matagal na siyang naghihintay sa kanya. Paulit-ulit niyang ipinagdarasal ang kaligtasan ng commander sa larangan ng digmaan. Nang marinig ito, naging lubhang emosyonal ang commander. Tinanong niya siya, magiging anak kita. Agad na pumayag si Sirio. Pagkatapos ay pinunit ng commander ang sulat para sa ampunan at pinauwi ang mga tao. Labis na natuwa ang lahat sa desisyon ng commander. Gumawa silang lahat ng uniforme para kay Sirio gamit ang kanilang mga damit at sapatos. Mula ngayon, ituturing na siyang kapwa nila sundalo at tatawaging sundalong batang lalaki. Pagkatapos ay nakipagkita mismo ang commander kay Sirio at ibinigay sa kanya ang uniforme. Suot ang uniforme, pakiramdam ni Sirio ay isa siyang sundalong at labis ang kanyang tuwa. Ipinakita niya sa lahat ang kanyang bagong uniforme at tuwang-tuwa ang mga sundalo. Ngunit biglang inatake muli ng mga Aleman, sa pagkakataong ito, mas malala pa ang atake kaysa dati. Nagvulog sila ng maraming bomba kahit saan, na ikinamatay at ikinasugat ng maraming sundalo. Sa sitwasyong ito, sinimulang hanapin ni Sirio si Kadia at ang commander. Tinanong niya ang lahat tungkol sa kanila, ngunit abala ang lahat sa pag-aalaga sa mga sugatang sundalo, kaya walang makasagot sa kanya ng maayos. Pagkatapos ay gumapang ang kaunting takot kay Sirio, iniisip kung napatay ba ang commander sa digmaan. Nang sandaling iyon, tinawag siya ng isang doktor at sinabing, isa ka ng sundalo ngayon, kaya huwag mong katakutan ang kamatayan. At kung gusto mong tulungan ang lahat, puntahan mo ang mga sugatan. Nang marinig ito, pumasok si Sirio sa loob ng hospital at nagsimulang magbigay ng tubig sa mga sugatan. Samantala, hiniling sa kanya ng isang sundalong na basahin ang isang liham. 6 na taong gulang pa lamang si Sirio at hindi pa marunong bumasa ng maayos. Ngunit upang pasayahin ang sundalo, binigkas niya ang liham mula sa kanyang imahinasyon. Sabi ni Sirio, lagi kang ipinagdarasal ng pamilya mo. Sinabi rin niya na ang kanilang baka ay nagbubunga na ngayon ng mas maraming gatas. Ngunit ang lahat ng ito ay kathang-isip lamang niya. Naunawaan ito ng lahat ng sundalong natutulog malapit dito. Ang mga ito ay naghatid ng saya at tawanan sa lahat. Hinayaan na siyang basahin ng lahat ng sundalo ang mga liham at pinagtawanan ang kanyang mga salita. Sa ganitong paraan, natulungan ni Sirio ang mga sugatang sundalo na makalimutan ang kanilang sakit kahit sa maikling panahon. Pagkatapos ay kinantahan niya sila ng isang kanta. Sa susunod na eksena, makikita natin si Sirio na natutulog sa kandungan ni Kadia. Sa sandaling ito, may gustong sabihin ang commander kay Kadia, ngunit hindi malinaw na lumabas ang mga salita. Sa totoo lang, matagal na siyang may gusto sa commander, pero nanginginig ang lalamunan niya tuwing magsasalita ito. Sa pagkakataong ito ay hindi na rin siya makapagsalita. Samantala, nagising si Sirio. Pagkatapos, nang hindi ibinunyag ang kanyang tunay na intensyon, sinabihan ng commander si Kadia na pumunta sa hospital upang gampanan ang kanyang mga tungkulin. Dumating na ang oras ng tungkulin ni Kadia. Kaya iniwan niya si Sirio kasama ang commander at nagtrabaho. Dito namin nakita si Sirio na nagsimulang tawagin siyang papa. Kaya, nabuo ang isang ugnayan sa pagitan ng mag-ama. Pagkatapos ay bumalik ang commander sa kanyang lugar at ipinagpatuloy ang kanyang mga tungkulin. Samantala, kumuha si Sirio ng isang maliit na kutsilyo mula sa kung saan at sinimulan itong gamitin na parang isang matanda. Nang makita ito, humagalpak ng tawa ang ibang mga sundalo. Pagkatapos magluto, pumunta si Sirio sa commander at nagsimulang magulat na parang isang sundalo.
Tinanong din niya kung may misyon ba siya. Pagkatapos ay sinabi ng commander, mayroon akong mahalagang misyon para sa iyo. May darating na sulat sa kampo sa lalong madaling panahon kasama ang ilang mga sulat, at ang iyong trabaho ay ihatid ang mga ito sa lahat. Tuwang-tuwa si Sirio nang matanggap niya ang misyong ito. Samantala, isang hiwa ang lumitaw sa kanyang pisngi. Maya-maya pa, isang sundalo ang dumating sa kampo na may dalang mga sulat. Kinuha ni Sirio ang mga ito at sinimulang ipamahagi sa mga sundalo. Sa ganitong paraan, sa pamamagitan ng paghahatid ng mga liham sa lahat, natapos niya ang kanyang misyon ng may buong responsibilidad. Sa kabila ng kanyang murang edad, ang kanyang isipan ay ganap ng puspos ng disiplina militar. Ipinakita nito kung paano maaaring makaapekto ang mga kondisyon sa panahon ng digmaan sa isang bata. Pagkatapos ipamahagi ang mga liham, kinuha ni Sirio ang kanyang binocular at nagsimulang tumingin sa paligid. Bigla siyang nakakita ng isang taniman ng dayami na hindi kalayuan sa kampo. Tumingin siya ng malapitan at nakita ang isang paan na marahang gumagalaw sa damuhan. Tila may nagtatago sa damuhan. Mabilis na bumalik si Sirio sa kampo at ikinwento ito sa lahat. Noong una, inakala ng lahat na nag-iimbento lang siya, pero iginiit ni Sirio na totoo ang nakita niya. Pagkatapos ay nagbigay pansin ang mga sundalo at nagtungo upang siyasatin ang taniman ng dayami. Ginabayan ni Sirio ang tatlong sundalo, sina Andre, Hara, at Vanna. Tahimik at maingat silang lumapit sa taniman ng dayami. Pinangunahan ni Andre si Hara, at tinakpan naman sila ni Vanna mula sa likuran. Pagkatapos ay nagsimula silang lumikha ng usok sa pamamagitan ng pagsunog ng tuyong damo malapit sa tambak ng dayami. Dahil hindi na makayanan ang usok, isang sundalo ang lumabas mula sa dayami. Nagulat ang mga sundalong Ruso nang matuklasan nilang isa pala siyang espiyang Aleman at agad nila itong inaresto. Kaya, salamat sa katapangan ni Sirio, nakatakas sila sa pagkanan ng mga Aleman. Samantala, walang ideya si Sirio. Patuloy siyang nagtrabaho bilang isang sundalo. Naghahatid ng mga liham. Pagkatapos niyang matapos ang kanyang tungkulin, nagulat siya sa commander. May magandang balitang ibinigay ang commander sa kanya. Sinabi niya na lumapit na siya sa gobyerno ng Russia upang hilingin na tanggapin si Sirio bilang kanyang legal na anak, at inaprubahan ito ng gobyerno. Nangangahulugan ito na ang commander ay opisyal ng ama ni Sirio. Tuwang-tuwa si Sirio nang marinig ito. Pagkatapos ay sinabi niya na dapat din niyang sabihin kay Kadia dahil gustong-gusto niya ang commander. Medyo nahiya ang commander ngunit pilit siyang dinala ni Sirio kay Kadia. Nakaupo si Kadia sa tabi ng isang lawa malapit sa kampo. Nang puntahan siya ng commander, dumating ang isa pang sundalo. May gusto rin siya kay Kadia at pumunta roon para mag-propose dito. Nang makita ito, inisip ng commander na marahil ay may gusto sa kanya si Kadia, kaya tahimik siyang umalis. Pero hindi alam ng commander na may gusto pala sa kanya si Kadia. Lumipas ang isa pang araw sa kampo. Kinabukasan, muli silang sinalakay ng mga Aleman. Sa pagkakataong ito, direktang nakibahagi si Sirio sa labanan. Lumakad talaga siya sa apoy at naghatid ng mga bala sa mga sundalo. Isipin kung gaano katapang ang isang maliit na bata na gawin ang ganoong bagay. Maging ang mga matatandang sundalo ay nagulat sa kanyang katapangan. Ngunit ang kanilang pag-aalala ay para sa kaligtasan ni Sirio, kaya sinabihan nila itong bumalik sa commander. Samantala, sinusubukan ng commander na kontakin ang ibang mga kampo sa pamamagitan ng telepono. Marami sa kanyang mga sundalo ang napatay sa puntong ito, at kinailangan ang agarang pagpapalakas. Gayunpaman, nag-ambala ng pambobomba ng Aleman ang kanilang buong sistema ng komunikasyon. Naputol ang mga linya sa ilang lugar at maging ang telepono ng commander ay sira. Inutusan ng commander ang isang sundalo na kumpunihin ang linya ng telepono. Gayunpaman, kasabay nito, nagpakawala ng matinding pagpapaputok at pambobomba ang mga Aleman. Habang umaakyat ang sundalo sa isang bunker, siya ay binaril at hindi na ito nagawang kumpunihin. Samantala, sinundan siya ni Sirio at umakyat sa bunker. Pagkatapos ay nahulog siya sa isang kalapit na hukay kung saan nakahandusay ang isang sugatang sundalo. Nang makita siya ng sundalo, sinabihan niya itong bumalik agad sa bunker, ngunit hiniling ni Sirio na turuan siya kung paano kumpunihin ang linya ng telepono. Kinabukasan, biglang binisita ni Sirio si Kadia at sinabi rito na ang kanyang ama, ang commander, ay malubha ang karamdaman. Sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap, hindi niya magawa. Hindi siya makakain ng kahit ano. Nang marinig ito, tumakbo si Kadia papunta sa kanya. Pero pagdating niya, nadatnan niyang malusog ang commander. Nangangahulugan ito na nilinlang siya ni Sirio. Sa katotohanan, gusto ni Sirio na magkaroon ng ugnayan sa pagitan ni Kadia at ng commander. Alam niya na pareho silang may gusto sa isa't isa, ngunit hindi nila direktang maipahayag ang kanilang nararamdaman. Kinabukasan, ginawaran ng general ng isang badge, buong batalyon dahil dumanas ito ng maraming pagkatalo sa Alemanya at si Sirio ay naging isang mahalagang kasama sa kampanyang ito. Gayunpaman, panandalian lamang ang kagalakan ng batalyon nang maglunsad ang mga Aleman ng isang malawakang pag-atake ng gabing iyon, ang pinakamalaking ganitong pag-atake sa ngayon. Marami sa kanyang rehimyento ang nasugatan at namatay. Maging ang commander ay nakulong sa ilalim ng kanyang cabin, tuluyang nawasak dahil sa pagtama ng bomba. Mag-isang desperadong sinubukan ni Sirio na iligtas siya. Sa wakas, humingi siya ng tulong sa mga kalapit na sundalo. Sa tulong nila, nailigtas nila siyang lahat.
Pagkatapos ng isang labanan sa gabi, ang commander ay na-hospital kinabukasan. Bumisita si Sirio sa hospital upang bisitahin ang sugatang commander. Napaluha siya nang makita siyang nasa ganoong kalagayan, ngunit sinabihan siya ng commander na huwag umiyak dahil ang mga magagaling ay hindi kailanman umiiyak. Pagkatapos ng ilang araw sa ospital, unti-unting gumaling ang commander. Makikita natin si Sirio na nakikilahok sa ilan pang mga labanan kasama ang commander, na bawat isa ay buong tapang nilang napanalunan. Sa wakas, nang matapos ang digmaan, si Sirio ay naging tanyag sa buong Russia bilang sundalong batang lalaki. Pagkatapos ay ginugol niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama ang commander at ang kanyang pamilya. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood.